Bago ko sa inyo ituro yung pumps, magkaroon muna tayo ng review sa thermodynamics. Kung ano mismo yung principle nun, yun din yung nagmamanifest sa pumps. Bibigyan natin ng emphasis sa pagre-review natin ng thermodynamics. First law of thermodynamics, yung conservation of energy. Energy cannot be created nor destroyed. It can only be transformed from one form to another. Ano nga ba yung energy muna? Energy is the ability to do work. Ang most common na unit ng work or ng energy ay joule. Sa pag-discuss ko na to at sa pagde-derive ko ng mga formula, mag-stick lang muna ako sa SI units para mas mapadali. Actually, mabagal ako mag-discuss pero para mas lalong hindi na tumagal. Ang most common na unit for work, SI unit, ay joule or Newton meter. Ang Newton, unit ng force at ang meter, unit ng distance. Ang work pala nasusukat sa laki ng force na in-exert mo multiplied sa kung anong narating ng in-exert mong force. Has something to do of things being done. Kailangan may nagawa ka. Sukat siya sa force na in-exert mo at yung distance, yung na-cover nung ginawa mo. Meron tayong iba't ibang klase ng energy. Meron tayong tinatawag na mga stored energy. Ito yung energy na nagmamanifest sa matter, sa mass. Mas malaki yung mass, mas malaki yung capability mo na mag-store ng energy. At ang mga stored energy ay yung potential energy, kinetic energy, internal energy, flow work. Yung isa pang klase ng energy, transitional energy. Ito yung hindi mo makikita sa mass or sa matter. It is always in transit, in motion. At ang example niyan ay yung work, mechanical work, heat. Sabi sa first law of thermodynamics na conservation of energy, energy cannot be created nor destroyed. Kung hindi ka pwede magkaroon ng energy out of nothing. Hindi rin pwedeng mawala ang energy. Bigla-biglang may extinguish. Pero, nagta-transform to, no? From one form to another. Baka akala mo lang na wala, pero naging ibang form lang siya. Akala mo na wala yung potential energy, pero baka naging kinetic energy siya. Akala mo na walang ka ng internal energy, pero baka naging heat siya. Kung meron tayong thermodynamic system, may present sa kanyang potential energy, kinetic energy, internal energy, and flow work. Yung thermodynamic system na to, yan yung total na energy niya na nakastore sa kanya. Kapag nag-undergo siya ng process, sa process na yun, kinakailangan mong mag-exert ng energy din para ma-execute yung process na yun, which is work. Idadagdag mo sa kanya yung energy na yun, yung work na in-exert mo sa kanya. Ito na ngayon yung sinasabi ng first law of thermodynamics na yung energy daw na yan na nakastore sa matter mo plus yung energy na in-apply mo dahil sa gusto mong mag-undergo siya ng process. After ng process na yun, yung mga energy na yan, equal yan sa bago niyang energy na meron siya. Yung current energy niya. Most of the time, meron tayong mga tinatawag na losses. Ito yung akala nyo na walang energy, pero hindi. Kadalasang energy na akala mo na wala ay losses siya in the form of heat. Yung energy, walang ibang pwedeng kapuntahan. Maaring yung potential energy niya, yung nauna niyang potential energy, hindi na equal sa current potential energy niya because baka some of its potential energy previously naging kinetic energy na ngayon or vice versa, and baka yung sum of its internal energy naging losses na. Pwedeng hindi sila equal ng internal energy dahil baka naging losses na in the form of heat. Pwedeng hindi maging equal yung mga energy individually, pero ang sinasabi ng first law of thermodynamics, yung total na energy na yan ay equal sa total na energy na current. Kung gusto natin ma-measure kung gaano kalaking work yung kailangan i-apply para mag-undergo siya sa process at makuha natin yung desired state, yung bagong state na to. Kung gusto natin i-increase yung potential energy niya, kung gusto natin i-increase yung kinetic, pabawasan yung internal energy, para ma-achieve natin to, kailangan alam natin kung gaano karaming work ang i-apply natin. To measure that work is equal to, itatranspose lang natin to ngayon sa kabila. This will be PE2 minus PE1, potential energy, plus yung difference
in kinetic energy plus difference in internal energy plus difference in flow work plus yung heat change in potential energy, change in kinetic energy, change in internal energy, change in flow work. Somehow, marirealize mo na dito pa lang, this is true. Let's say, gusto mong pataasin yung bago niyang potential energy. Kapag sinubtract mo, mas mataas na value na potential energy kaysa mas mababa, kakaroon ka ng positive result. Ang positive na result ay dagdag sa work. Pag gusto mong pataasin yung kinetic energy niya, mas mababa to, pinag-minus mo yung dalawa, so magkakaroon ka ng positive. Dadagdag na naman yan sa work. Dahil kung gusto mong itaas ang elevation, gusto mong pataasin ang potential energy. Kung gusto mong pataasin ang velocity, gusto mong pataasin ang kinetic energy. Kailangan mong i-compensate yung gusto mong pataasin na yun. It will add up. Ganun din kung gusto mong pababain. Kung gusto mong pababain naman ang internal energy ng isang thermodynamic system, mas magiging mababa yung present internal energy niya kumpara sa previous. At kapag pinag-minus mo yung dalawa na yan, you will have a negative value. And that negative value will decrease the value ng work. Mababawasan ang work na dapat mong i-apply dahil binabawasan mo rin ang internal energy. Ganun din sa flow work. Yung mga energy na to, kaya natin na pagsama-sama sa iisang equation dahil iisa sila ng unit. Pare-pareho silang energy, may unit na energy, joule. So, consistency of units. At yun ang ipuprove natin. Ang work, and most commonly as mechanical work in the form of kadalasan torque. Ang torque ay may formula na force times distance, moment arm. Ang SI unit for force ay Newton. Ang SI unit for distance ay meter. So, Newton meter or joule. Yung heat or hindi to nakastore sa body. Pero, ma-identify mo yung amount of heat na inabsorb or nireject ng isang body kung alam mo yung temperature niya at yung naging change in entropy. Ang entropy, randomness ng molecules. Mas disorder ang molecules, mas maraming heat. Kapag ang bagay, in-applyan mo ng heat, na hype yung molecules niyan, magkakaroon ng disorder. Ang simplest explanation ng entropy. Dumedepende ka ngayon sa mass or sa object para malaman kung gaano karaming heat ang inabsorb, gaano karaming heat ang na-reject. Dapat alam mo din yung mass. Mas maraming mass, mas malaki yung capability na mag-absorb or mag-reject ng heat. At ang mass, sa SI unit meron tayong kilogram, temperature, absolute value, Kelvin. Yung entropy, we are subtracting a value na parehas ng unit. Isusubtract natin yung numerical value and add up kung ano yung unit nila dahil parehas lang naman. At ang unit natin for entropy ay joule per kilogram Kelvin. Consistency of units, cancel. May matitira tayong unit na joule. Ang potential energy ay nakadepende sa elevation. Mas mataas ang elevation mo, mas mataas ang potential energy mo. Pero not all the time dahil ang potential energy ay present din sa elastically deformed materials kagaya ng spring. Material under elastic stress. Ano yung elastic stress? Yung stress na nagkokos ng deformation, pero kapag nirelease mo or tinanggal mo yung stress na yun, babalik siya sa original form niya. Pero dahil papunta tayo sa pumps, hindi tayo pupunta ng machine design, mag-stick tayo na for now, para sa atin, ang potential energy ay depende sa elevation. At kapag nagkaroon ka ng change in potential energy, nagkaroon ka ng pagbabago sa elevation. Kung nag-gain ka, kung nadagdagan ka ng potential energy, ibig sabihin, tumaas ang elevation mo. Kung nabawasan ka ng potential energy, bumaba yung elevation mo. Ang formula natin for potential energy ay, since ito ay stored energy, mass multiplied by GO or the acceleration due to gravity over GC, yung tinatawag nating proportionality constant, multiplied by change in elevation. Kagaya ng ibang energy, mas malaki yung mass mo,
mas malaki yung energy na dala-dala mo. Ang unit natin for mass ay kilogram. Ang unit natin for GO, since acceleration siya, meter per second squared. Ang unit natin for proportionality constant na GC, kilogram meter per Newton second squared. At ang unit natin for difference in elevation ay meter. Kung nagtataka kayo bakit ganito yung formula ng potential energy, bakit may involved na acceleration due to gravity, bakit may involved na GC, bakit ganyan yung unit ng proportionality constant, at bakit may proportionality constant nga ba in the first place, hindi na natin itatackle sa video na to dahil ito ay overview na lang ng thermodynamics. Ito, way back physics pa. Before kayo nag-thermodynamics, supposedly dapat alam nyo na to. Na kung talagang gusto nyong maintindihan, pwede yung i-discuss to. Pero siguro for another video na lang para hindi na to masyadong humaba. Tuloy natin. Consistency of units, kilogram, cancel, second squared, meter. Makakuha tayo ng unit na Newton, meter, or joule. Ang kinetic energy ay nakabase sa velocity. Or mas mabilis ka, mas mataas ang kinetic energy mo. Kapag bumagal ka, bumababa ang kinetic energy. Kapag nagkaroon ka ng pagbabago sa kinetic energy, nagbago ka na velocity. Ang formula natin for kinetic energy ay mv squared over 2gc. Ulitin ko, no? If you are curious kung saan nanggaling to, that's another prerequisite topic. For mass, kilogram. Ang unit natin for velocity ay meter per second. Yung change na yan, hindi yan nakaka-apekto sa unit dahil difference yan ng dalawang bagay na may parehong unit. Ang unit ng velocity ay meter per second. Pero dahil in-square natin, i-square natin yung numerator and denominator, meter squared over second squared. Yung 2, dahil constant siya, wala siyang unit. And yung GC, yung ating proportionality constant, ay may unit na kilogram meter per Newton second squared. It will be cancelled. This will be cancelled. May matitirang isa sa taas. And we are left with Newton, meter, or joule. Ang internal energy nakadepende sa temperature. Kapag mataas ang temperature mo, mataas ang yung internal energy. Kapag bumababa ang temperature mo, ibig sabihin bumababa din yung internal energy. So, meaning, a change in internal energy ay may corresponding na change in temperature. Ang formula natin, mass times specific heat at constant volume. Ang unit natin for mass, kilogram. At ang unit natin for specific heat, ano bang specific heat? Siya ay heat, di ba? So this is the amount of heat na dapat mong idagdag or ibawas per kilogram na mass para ma-change mo yung temperature niya na 1 degree. Kung gusto mong dagdagan ng 1 degree, yung temperature niya, yun ang corresponding heat na idadagdag mo sa bawat kilogram ng mass na yun. Kung gusto mong bawasan ang temperature niya by 1 degree, this is the amount of heat na dapat mong ibawas kada kilogram, specific ng mass na yun. And then, change in temperature, meron tayong unit na Kelvin. This will be cancelled. And we're left with joule. Ang flow work ay nakadepende sa pressure and volume. Directly proportional sa pressure and volume. Mas mataas ang pressure mo, mas mataas ang pinoprocess mong flow work, or mas malaki ang volume mo, mas malaki din ang flow work na present sa'yo. A change in flow work is a change in pressure volume. Yan yung P2V2 minus P1V1 na madalas nyo marinig. Since change, wala siyang epekto sa ating unit. Ang pressure natin, standard SI unit ay Pascal or Newton per square meter. At ang standard SI unit for volume ay cubic meter. This will be cancelled. May matitirang isa dito. We're left with Newton meter. Yan yung conversion ng mga properties ng elevation, ng velocity, temperature, pressure, and volume to identify the amount of energy na present sa mass. Ano naman yung power? Ang power is just the rate of energy. Ibig sabihin, kung rate, may time na involved. Kung merong dalawang bagay na same ang energy, pero one of them can release that energy faster, mas powerful yung object na yun. Ang power is just energy over time. At ang unit natin sa SI unit for power ay
watts or joule per second. At para malaman natin yung corresponding power ng energy na to, sa halip na mass, ang i-multiply natin dyan ay mass flow rate. Sa case na to, volume flow rate. At ang unit natin sa mass flow rate ay kilogram per second. Now, we're left with joule per second. Ang volume flow rate ay cubic meter per second. Joule per second or watts. Kung nagpo-flow ang mass, nagpo-flow din ang energy sa bawat oras. Yun yung unit of power. Gaano karaming energy ang nagpo-flow sa bawat oras. Pagdating sa work, kahit na sa distance lang mo multiply, dahil kailangan natin ng per unit of time, kailangan sa velocity or yung distance over time. At ang standard na unit ng velocity sa SI, meter per second. That's why makapag-generate tayo ng joule per second or watts. Okay, magkaroon lang tayo ng example. Let's say meron kang mass. Yung mass mo na yan, nirelease mo from a certain elevation. Siyempre, natural tendency niyan, mahulog, bumagsak. Yung mass mo na yan, meron niyang stored energy. Sa nangyaring proseso, nagkaroon siya ng panibagong stored energy. Anong proseso yun? Nahulog siya. Bago mo i-apply ang law of thermodynamics, siguraduhin mo muna na balance ang mass. Walang nabawas or nadagdag sa mass mo all throughout the process. Gawin mo muna mass balance. Laging ganito. Bago mag-energy balance, make sure na walang nadagdag or nabawas sa mass. Dahil kung meron, makaka-apekto yan sa energy dahil ang mga stored energy ay nakadepende sa mass. Mas malaki yung mass mo, mas malaki din yung capability mo mag-store ng energy. Tingnan natin yung mga energy na involved or previous equal sa current. So una, meron siyang potential energy, kinetic energy, then meron siyang yung ginawa ka bang work sa pag-undergo ng process? Wala kang dinagdag na work. Hinayaan mo lang siyang bumagsak. Hinayaan mo lang kung ano yung stored energy na meron siya. At the same time, all throughout the process, walang naging losses or walang recorded na heat loss. Now, suppose this is a solid mass. Walang present na pressure sa kanya. Meron man, isa lang ang pressure. So, there's no difference sa pressure and volume. This will be equal. Kaya, pagdating sa equation na yan, makakancel. Sa typical na falling object na encounter nyo ba na nung binagsak nyo yung object na bago yung temperature? Theoretically possible, pero consider natin masyadong maliit, kaya pwede nating i-neglect yung change in internal energy. Mali-left out lang sa atin ay yung potential energy, kinetic energy. Ayusin ko lang to, pagsamahin ko yung magkakaparehong energy. So this will be PE1 minus transpose P2 is equal sa KE2 minus KE1. At sabi natin, this is a change in potential energy and this is a change in kinetic energy. Formula natin for change in potential energy, mass times GO over GC multiplied by change in elevation. Z1, Z2 is equal to mass to GC. Formula for kinetic energy. Cancel muna natin yung cancel. Peclean lang natin. This will be acceleration due to gravity, Z1 minus Z2 squared minus B1 squared over 2. So now we're left with this equation. Ano yung Z1? Z1, hindi yung elevation niya kung gaano siya kalayo sa datum. Ang datum, certain point. Kung ito yung datum mo, kung gaano siya kalayo dyan. Ito yung datum mo o ito yung pagbabagsakan or dyan mo ibabase. Kahit anong point pwede maging datum, make sure lang na yung state 1 at state 2 mo iisa ng datum. So this will be Z2. Mayroon din niyang velocity. Yung B1, tawagin kong initial velocity. Yung B2, tawagin kong final velocity. Kung gusto kong malaman yung distansya niyan, ito yung tinatawag na change in elevation. Yung difference ng dalawa na yan. I'll just have to subtract Z1 minus Z2. Or tawagin ko na lang tong D. Yung Z1, Z2, simplify ko na yan. D. Yung 2, lipat ko na sa kabila. I am left with this equation. B, yung V2, and yung VF natin, final velocity squared minus initial velocity squared. Transpose ko yung initial velocity, we are left with this. Now, ano nga pala ulit yung GO? Diba ang GO natin ay acceleration due to gravity. Acceleration. Now, can you remember this formula? This formula used in physics, linear constant acceleration. At ito, kapag binase mo sa acceleration due to gravity, ito saan ginagamit? Sa physics din. Ito yung ginagamit mo for free fall. For example, ang final state mo, yung bumagsak na siya, dito na siya. Ito pa rin ang iyong Z1. Ito ang iyong Z2. Bumagsak na siya. At ang measurement nilang dalawa, tinatawag kong D. Z1 minus Z2
or change in Z. Ano ngayon ang datum mo? V1 or initial velocity. Ito ngayon ang V2 or final velocity. Gusto mo malaman kung ano yung velocity niya the moment na mag-touch sa ground or the moment na bumagsak siya. Hindi ang state mo, ilagay mo na sa datum. Gamitin ko lang yung formula natin kanina. This will be 2GO d BI squared BF squared. Ano yung D? Bumagsak na yan, wala na siyang elevation sa state 2. Your Z2 will be 0. Yung lowest point has the lowest potential energy. We are left with D is equal 0, Z1 or yung distance or yung isa pang term dyan, yung height. Dahil bumagsak na siya, saan sa tingin nyo ang pinakamabilis? Yung the moment na bago siya bumagsak, dito siya pinakamabilis. Saan siya pinakamabagal? Yung halos wala siyang velocity. Right after siya i-release, wala siyang initial velocity, so this will be 0. Now we are left with 2GO distance is equal sa B final squared. Then ayusin ko ulit yan, distance is equal sa BF. Another formula for free fall. If you are finding kung ano yung velocity niya right before niyang i-touch yung ground, basta alam mo yung distance or yung elevation, alam mo yung velocity. Somehow kaya nating i-represent yung velocity, kaya nating i-predict using elevation. Kung alam mo yung velocity niya right before niyang i-touch yung ground, kaya mo ding i-solve kung gaano siya kalayo sa ground nung bumagsak siya, kung gaano kataas yung pinagbagsakan niya. So hindi lang natin nare-represent yung velocity sa elevation, vice versa din. Yung velocity, pwede niya rin i-represent or i-predict ang elevation. Ang magkaibang property sila, elevation and velocity, pero nakikitaan natin sila ng relationship kung paano sila nagiging connected. Kaya somehow pwede nating express yung elevation in the form of velocity kasi may corresponding elevation yung final velocity at ganun din may corresponding velocity yung pinagmulan niyang elevation. Let's have another example. Liquid naman tayo. Suppose we have a liquid. Kung i-observe natin yan, kukuha tayo ng isang particle ng liquid na yan. Tingnan din natin tong isang particle dito. Ito, kinuha natin yung topmost particle ng liquid. Say, tubig yan. So, ito, kinuha natin somewhere here. Since under tayo ng classical physics, identical matter lang yan na magkaibang state. Yung particle na to, meron niyang stored energy dahil yan ay matter. Meron niyang stored energy na P. Tawagin natin tong particle 1. Particle 2, KE, internal energy and flow work. Particle 1, yung particle 2 din na yan, meron niyang stored energy din. At hindi possible yung stored energy na yan dahil mga particle naman yan, meron silang mass. Let's observe, bago natin i-balance yung energy ng dalawang particle, mag-mass balance muna tayo. Since identical nga yan, equal ang mass nila. Mag-energy balance na tayo. Kung ano yung energy ng mga involved sa una niyang state, i-input natin sa energy balance equal sa lahat ng energy na meron sa current state niya or yung output ng ating energy balance. Alam naman natin na yung fluid na yan, previously may potential energy, kinetic energy, internal energy, tsaka flow work. At yung current energy na meron siya, potential energy, kinetic energy, internal energy, flow work. Kung confined sa isang space yung fluid, technically isang buong fluid lang yan. Ino-observe natin ay individual particle ng buong fluid dahil ang bumubuo sa tubig ay tubig din naman. So i-observe natin yan at nasa confined space, wala silang velocity or hindi sila gumagalaw. That's why we'll have to disregard the kinetic energy. Dahil kung meron man silang kinetic energy, since pareho silang hindi gumagalaw, equal ang kinetic energy nila. That's why magka-cancel out lang. At yung internal energy naman, though magkaibang state sila, under lang sila ng isang body of fluid and most probably exposed sila sa isang surrounding. Most probably kung ano yung temperature dito, siya din yung temperature dito. Though possible na magkaroon sila ng kaibang temperature, ano na yung mas malalaking body of water, pero kung ano mang pagkakaiba ng temperature nila, yun ang dalawa, sobrang liit na pwede nating i-neglect or hindi kalaki ang magiging ambag ng difference in internal energy na yan pagdating sa overall energy ng dalawang particle na yan. That's why we'll consider this as equal. Hindi sa walang internal energy pero
equal. So yung magka-cancel out. Now we are left with the potential energy plus the flow work equal. And ayusin ko yan, transpose ko ulit. This will be PE1 minus PE2, flow work 2 minus flow work 1. So this will be a change in potential energy equals a change in flow work. Ano ulit yung formula natin for change in potential energy? Yun ay mGO over GC. Then difference ng dalawang elevation. At sa flow work, P2 V2 minus P1 P1. Ano yung elevation yan? Siyempre, sukatin mo yan. Ayun, mula sa datum. This is Z1. This is Z2. Yung difference nilang dalawa, delta Z or change in Z. Or pwede kong tawagin na H. And since water is virtually incompressible, hindi nako-compress ang water unlike air, B1 is equal sa B2. Hindi mo mapapaliit. Pwede ko tong ayusin na mGO over GC times H is equal sa, since B1 is equal to B2, factor out natin yung volume, we're left with P2 minus P1. Kung i-observe natin, ano ang pressure sa point na to? Right sa tuktok ng fluid mo, ang gauge pressure dyan ay 0. P1 ay 0. Dito, sa P2, meron kang pressure dyan, di ba? Alam naman natin sa fluid mechanics, kapag submerge ka, karamdam ka ng pressure. Since 0 naman ang isa nating pressure, tawagin ko na lang tong P dahil may value siya. Ito ay 0. Ayusin ko lang ulit, mGO over GC times H is equal to V times P. Dahil P2 is equal to P. Alam natin ang gamma ay force or weight. Ang weight ay force per volume. Kaya ang unit niya ay Newton per cubic meter. At alam natin na ang force ay equal sa mass times acceleration over proportionality constant. Pero dahil ang force na to ay weight at ang weight ay na-generate because of gravity, gagamitin natin acceleration at yung acceleration due to gravity. I-transpose ko to, baguhin ko lang muna to. V is equal to force over gamma equal to sa mGO over GC gamma. Yung volume pwede kong i-substitute dito. This will be mGO over GC height or H equal sa yung V san equal mGO over gamma GC times pressure. So this will be cancelled, this will be cancelled, this will be cancelled. Now I'm left with H is equal to P over gamma. Yung gamma ilipat ko sa kabila, this will be gamma H is equal to P. Saan nyo marirecognize yung formula na yan? Ito yung ginagamit nyo sa fluid mechanics. This prove na somehow, kung alam mo yung lalim, kung alam mo yung difference in elevation, mapipredict mo na rin yung pressure. Somehow, elevation can represent pressure. Kaya nga may mga unit tayo ng pressure na millimeter of mercury, meter of water gauge, inches of water. Dahil yung height or yung elevation ng fluid na yon may corresponding na pressure. At the same time, pag alam mo yung pressure, dahil sa relationship na to, alam mo na rin kung gaano kakalalim yung depth or yung elevation mo. Difference of elevation with respect sa head ng water sa mismong ibabaw. At yan din yung dahilan kung bakit yung mga relo ay rated as meters, 30 meters, 10 meters of water. Dahil ang lalim may corresponding na pressure. Ibig sabihin, sa range lang na yun, kaya ng relo mo yung pressure. Beyond that, hindi nakakayanin ng material or ng seal dahil sa lakas ng puwersa. Yun yung proof na pressure can be represented as elevation, and at the same time elevation can represent pressure or can be represented by pressure, vice versa lang. And therefore, masasabi natin na ito yung sinusunod ng law ng universe. Sa universe, may law. Yun nga yung laws of physics and thermodynamics. So, kapag nag-comply ka, inayos natin. Nag-comply tayo, inayos natin yung unit analysis, meron tayong consistency of units, inayos natin yung pagde-derive, ay pwede na pala ikaw mag-energy balance. Next video natin, doon na tayo sa derivation ng formula ng pumps using yung ginawa nating pag-analyze ngayon.